Diskarte naman ulit tayo ng pangulam o magugulay. At papunta na nga kami doon sa aming pangunguhanan ng gulay. Siyempre, naisipan ko maluto ay madalang. Sabi nga nila pag madalang masarap. Ay totoo naman, talagang masarap pag madalang mo kainin. At nakakamiss din yung ganun. Kaya naisip ko na ito madalang naman tong aming lulutuin na to at namimiss ko rin at masarap naman. Talagang swabe, lasang talong. Kukunin na namin ngayon. Ito yung sinasabi kong pungapong. Bali ang kukunin natin ay buso or mura pa or bata pa yung kanyang tubo. Sa mga nakakakilala nga pala nito ay alam nyo na kung ano ang bulaklak nito. Napakabango! Naghanap nga rin ako ng bulaklak ng pungapong pero wala ako nakita. Papakita ko rin sana sa inyo kung ano ang itsura. At napakabango talaga niya. Maduduwa ka o masusuka. Sa nakaamoy nun, alam nyo na. Shit! Aba, teka, lumayo na yung ating usapan. Bali dito, nakakuha na kami ng niyog at agad namang tinapasan ng aking kasama. Bali, 2 niyog nga pala yung amin nakuha. Saktong-sakto, may panggataan na kami. Lalahukan namin to ng karne. Suwabing-suwabe. Pagkatapos nga tapasan ng aking kasama yung niyog, kami pa uwi na. At dito na nga kami dumaan sa pagtawid ng ilog sa aming dinaanan kanina. Napakalinis ng tubig at napakalinaw. Naisipan ko pa nga maligo. Kaso bitin na sa oras kaya hindi na lang. At saka kumakalam na yung aking sikmura. At pagdating nga sa bahay, ito binalta na agad ng aking asawa at igagayak na para maluto na kasi nagwawala na naman ang aking anakunda sa aking bituka at gusto na naman kumain ng isang katerba. Bali sa mapapansin nyo guys, madali lang naman magluto ng ganito. Babaltan nyo lang siya tas gagayatin nyo na parang talong. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. Depende sa kagustuhan nyo, madali naman to lumambot guys. Wala pang 15 minutes na pinapakuluan, okay na to eh. Kaya naman dito, ang choice ng asawa ko ay yung maliliit ang gayat. Kaya hindi na ako nag-comment, okay na yan. At yung namang aming kasama ay nagkahid na ng niyog para ready na, Ricardo. Recommended nga pala na luto dito sa ganitong pungapong ay yung may alimango at alimasag o kaya hipon. Napakasarap nun o kaya may pinirito kang isda o kaya tuyo. Suwabing-suwabe yun guys. Bali sa part na to, tapos na nga yung asawa ko magayat ng pungapong. Siyempre nagkuha na rin ako ng pampagana, sili. At isinalang ko na rin to para kasarapan na. Lalabugin lang natin ng konting minuto, okay na yan. Siyempre wag pala natin kalimutan ang asin. Isabay sa paglaga nito para may lasa na pag niluto natin. Ilang minuto nga lang ay ito, luto na. At tanggalin naman natin yung kanyang sabaw at ating pipigaan ng kauntian. At ito na nga yung kanyang itsura pagkatapos pigaan. Sunod naman natin gataan ng niyog. Hintayin lang natin maluto itong gataan ng niyog at kumuha muna nga ako dito ng talbos ng sili. Ilalahok din natin yan sa ating ginataang pungapong. At luto na nga pala yung ating gata dito. Lalagyan naman natin ng Ricardo. Ilagay na natin tong sibuyas at bawang. Siyempre, sunod na natin yung ating sahog na karne. Karninas. Baka naman, wag natin to kalimutan yung ating pampasarap. Lagyan na rin natin ng asin kahit nalagyan na natin kanina. Kasi alam ko tatabang yan. Tapos kunting mekos-mekos lang at banayad. Okay na yan. Isunod na naman natin tong pungapong. Para kasarapan na, maya-maya ay luto na yan. Mekos-mekos lang uli natin para masarap na yan. Lagyan natin ng siling, labuyo na ating kinuha kanina. Kasarapan talaga to guys. Tapos sunod naman natin ton talbos ng sili. Kasarapan na to pag inilahok natin. Tapos mekos-mekos lang natin maya-maya. Talagang luto na yan, final. Siyempre luto na. Music, pasok! Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking makakamtan. Maraming salamat, follow and share.